copy of a more complete video. And I can say that the video was spliced and edited out. Meron pong mga tanong doon that led to the Vice President's response. If I may read, Madam Chair, ito po yung tinanong ng isang vlogger by the name of Princess Maui regarding Project Romanov. Baka po totoo yung sinasabi nila or naririnig namin na may Operation Romanov sa inyo na balak kayong ubusin. Bago po niya binanggit yon ni Sara Duterte, meron pong nagtanong sa kanya na vlogger about it was a concern about the threat on her life. So, ang Project Romanov ay hindi talaga para magplano na sa buhay ng ating Pangulo, kundi initially para ubusin ang mga Duterte. Base dito sa tanong ni Princess Maui. So, binibigay niya dito yung konteksto. Diba? Binibigay niya ang konteksto na may isang vlogger na nagtanong na, di ba yung project na parang patayin si VP Sara Duterte, tinatanong siya tungkol sa kung pinatay ka ba, kung papatayin ka ba, ano ang iyong mga masasabi, ganyan, di ba? Oh. And I have a copy of the more complete video, Madam Chair, if you so desire to be furnished the copy of the video. And if I may add, Madam Chair, the statements made by VP Sara Duterte is mere political hyperbole rather than a true threat. Philippine courts have historically protected harsh, even offensive political rhetoric when it lacks a specific imminent call to lawless action. Impeachment cannot rest on rhetorical severity alone. Impeachment requires a disciplined inquiry into proof, intent, context, and official misuse of power. The statement was conditional on her own alleged killing, was later explained as an expression of concern for her security, and remains the subject of an unresolved criminal and investigative process. Sinabi nga po ni VP Inday Sara na siya mismo ang nagsabi that the remark was a plan without flesh and that the condition was her own death first, based on the Al Jazeera interview dated 26th of November 2024. Unless the House can prove that the Vice President made a serious operational instruction to an identifiable person or used her office to advance such plan, the allegation is better treated as a matter for criminal investigation and political censure, not as a self-executing basis for removal from office. And if I may end this manifestation, Madam Chair, based on the fourth verified complaint itself, the allegation arises from a statement made during a press briefing framed as a conditional and dependent on a hypothetical scenario. With due respect, this raises a threshold issue. At this stage, the committee is not determining criminal liability. It is determining whether the complaint alleges sufficient grounds based on its contents. A statement standing alone without an overt act, without corroboration, and without evidence of execution remains an allegation. And Madam Chair, habang pinapanood po natin ang mga video ni VP Sara, ang Pangulo ay nananatiling buhay na buhay, alive and kicking, at nakakapag-jumping jacks pa. Iyon. So, buhay na buhay po ang ating Pangulo at malusog. Maraming salamat po. Your Madam Chair. manifestation is noted. The Honorable Joel Thank you, Chua. Madam Chair. Is this quick? Yes, very quick. Just a quick manifestation. Madam Chair, hindi po totoo na splice yung kanyang binabanggit kanina na video dahil ito pong video na to ay inauthenticate mismo ng NBI. Just for the record. For the record, hindi na natin mapapagkatiwala ang NBI hanggang nandyan po si Director Matibag. Madam Chair. Siguro yung portion lamang na may relevant dito po sa topic natin, yun lamang. Oh, hindi nga in-splice, pero hindi buo. Sa'yo na mismo nang galing eh. Ikaw talaga, Chua, oo.
Sa'yo na mismo nang galing. Hindi splice yan. Pero yung portion lang na yun ang pinakita kasi lang ang kailangan. Mali. Ang kailangan mo, pag pinapakita mo isang bagay, dapat kailangan mo ipresenta yung buong konteksto. Or else you will be misquoted. Especially pagka-interview type. Hindi kasi, malay mo, may tinanong, tapos yung sagot lang ang aanin mo. Hindi mo tiningnan yung tanong. Napaka ano niyan. 'Di ba? Halimbawa, kunwari lang, tatanong lang naman, ikaw ba ay single? Ang sagot mo, ako ay single dahil ayoko sa mga babaeng medyo nahihirapan ako, nagugulan ako dahil pag may kasama ka, talagang ikaw ay nai-stress sa mga kababaihan. Hindi mo sinama yung tanong. Ngayon, pinalitan mo yung tanong. Bakit mo hiniwalayan si Ivana? Tapos, let's play the answer. Pinlay mo. Ang mga babae kasi nakaka-stress, mga babae. So, isipin mo, ay, sabi ni Banat Bay, si Ivana daw nakaka-stress. Halimbawa lang yun ng miscontext. Meron ba miscontext? O no context? Diba? You really have to know the context. Hindi pwedeng yung sagot lang. Kaya tinawag na splice. Ikaw naman, no? Para kang hindi abogado ba ito si Chua? Alam ko abogado ito eh. Bakit parang dili man siya abogado maka ng kanyang ugali? Dahil kung pakikita po yung buong video, ay medyo magtatagal na po tayo. Hindi naman sinabing buong video, yung context lang. Sus. Madam Chair. We know the manifestation of the Honorable Chua. Madam Chair. You Chair. want to speak some more? Opo, meron po kasing video na mas kompleto at hindi naman po katagalan yung mga preceding portions If I noon. may interrupt Honorable Marcoleta, we are referring to the investigation report of the NBI and not to any other videos outside. Opo, sinasabi These ko are lang the po submissions of the NBI the to the Justice circumstances Committee. that led to VP Sara's response on that particular video. We Thank note you. your manifestation, but nevertheless, we are bound by the rules to stick to what was submitted to us by the NBI. Thank you, Madam ma'am. Chair. These Thank you, are ma'am. being submitted not as videos which surround outside. Hindi yon. Ang sinasabi dito, context. Ay nako. Kaya nga alam nyo mga kababayan, napaka-importante nating mga maunawaan ito. Dahil ngayon talaga, grabe ho ang kanilang, sabi nga nila, alam mo, may nagkwento sa akin, ang goal kasi talaga dyan, talagang masira si BP Sara Duterte. Kasi hindi nila mabasag-basag si BP Sara Duterte. Yung ratings ni BP Sara Duterte pagdating sa survey, pag sa presidential sa 2028, sobrang taas. Kahit ganito pa lang ang panahon. Yun yung gusto nilang pababain lang ng konti. Pababain lang ng konti para yung aming manok makahabol kahit papano. Tapos walang silang gagawin sa kampanya kung hindi gamitin itong mga binabanggit dito sa House Committee on Justice kuno para lang masiraan si BP Sara Duterte. Kaya lang, mga kababayan, paano ka maniniwala sa mga taong di umano may bahid o may aligasyon ng mga tumatanggap? Sabi ng mga security ni Zaldico, hindi ako ang nagsabi. Ito yung mga aligasyon. I mean, mahirap na ikaw ay maniwala sa mga taong ganito. Ano pinaniwalaan ninyo? Si Madriaga na isang nakakulong dahil sa second time around na issue patungkol sa kidnapping? Tapos, si NBI director na alam naman natin na merong bitterness sa ating dating presidente. Sino pa? Yung mga nag-aakusa na dating sinibak ni Pangulong Duterte. Sino pa? Yung may utang kay BP Sara Duterte na binulgar niya. So, kaduda-duda talaga yung mga taong
aakusa kay VP Sara Duterte. Kaya hindi maniniwala ang mga taong bayan. Hindi maniniwala sa inyo. Kahit anong paninira ninyo, akala nyo nakakapuntos kayo sa ating Vice Presidente. Hindi ho. Kaya mga banateros, malinaw ang tanong dito. Kung impeachment to laban kay VP Sara, bakit parang ang nililitis nila ay buong angkan ng mga Duterte? Pati si Mayor Baste, pati ibang issue, pati mga paratang na hindi direktang ebidensya sa impeachment, ipinasok nila sa eksena. Remember, wala sa impeachment complaint yung kay Digamo, bigla nandyan na. Sa huli, hindi dapat nadadala ang tao sa ingay, drama at political script. Ang dapat hanapin natin ebidensya, proseso at katotohanan. Dahil kung puro parinig, puro dikta, puro drama, o puro guilt by association, hindi na yan hustisya. Politika na yan, na nakakostume lang sa mini trial o hearing. Kaya mga banateros, ano sa tingin ninyo? Mini trial ba ito o hearing? Ano ba talaga? O baka naman mini demolition job laban kay VP Sara at sa buong Duterte family. Comment down below. I-share nyo ang video na to at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka dahil dito sa Banat Bay, hindi tayo basta nagpapaloko sa drama nila at script nila. Hihimayin natin ng banat at hahanapin natin ang butas at katotohanan sa likod ng iingay. Ako po si Banat Bay. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at